dyan. Yung po ang gustong ipuunawa ng Panginoon. Baka hindi po tayo aware. Nandun pa rin tayo sa kasalanan. Sumisimba ka linggo-linggo, pero nasa kasalanang sinasadya ka. Nasaan na sinasabi mo tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo? Kung hindi nakikita sa kilos sa gawa at sa pamumuhay natin. Yan. Ang totoong tumanggap, nilalayuan ng kasalanan. Yun po yun. Kung nasa kasalanan sinasadya ka pa din, kumusta kayo ng Lord? Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Number 3. Ito na po ito. Ito na yung pinaka-bida sa ating pinag-uusapan. Si Jesus. Jesus our Savior. Lagi mo sinasabing, Jesus is my Savior. Jesus, I accept you. Romans 6:23 NLT. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. For the wages of sin, sa lahat ng kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Pero binigyan ka ng malaking regalo ng Panginoon sa pamamagitan nino ni Jesucristo. Sa pamamagitan nino In Jesus ni Christ. Jesus na nag-iisang anak. Ayan, inyo ha. Mateo 1:22-23. Nangyari ang lahat ng ito ay matupad. Ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Na ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Do you know Jesus? Didiin po ng Panginoon sa atin. Do you know Jesus? Do we really know Jesus? Kumusta ka at si Jesus? Kumusta ang relasyon niyong dalawa? Do you really receive the salvation? Yung kung kanina ko pang inulit-ulit, totoo ba na na-receive mo ang kaligtasan? At ano para sa iyong eternal life? Ano ang inaasahan mo para dito? Naniniwala ka ba talaga dito? Jesus Christ, the only begotten Son, sabi sa John 3:16, nag-iisa. Ikaw ba, ito yung lagi kong inaano kapag may bago ako nakakausap na hindi pa mananagot. Halimbawa, si Kuya Joseph, hinuli ng pulis, ikinulong. Ay, sabi ng sister-in-law, Alina, palayain niyo yung anak ko yan. Pero sabi ng pulis, sige, may good news ako sa'yo. Palalayain ko si Joseph. Sa isang kondisyon, sabi ni Nena, sige po, ano po yun? Kapalit ng lahat ng natitira mong anak, ikukulong sila kapalit ni Joseph. Sa tingin niyo, papayag ba si Inay-Glo kayo? Papayag ba kayo sa mga nanay dyan? Papayag ba kayo sa mga tatay dyan na yung anak nyo kapalit ng iba pa yung anak? Di ba ang hirap? Ang hirap pong mag-giveaway. Kasi anak mo din yung ipapalit. Yun yung gustong iparating ng John 3:16. Si Jesus, nag-iisang anak. Pero, ipinako, ibinigay. Para kanino? Sa atin. Sa atin, hindi naman natin deserve. Dahil tayo ay makasalanan. Sa atin, hindi naman tayo kaanong-anon niya. Sa totoo lang, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon. Hindi tayo anak ng Diyos. Dahil tayo ay nasa kasalanan. Pero nung ibinigay niya ang Panginoong Jesus para sa salvation ng lahat, tayo kanyang tinawag na anak. Amen. Pero, kumusta ang mga anak na ito? Si Jesus, isa pa. At the first place, ipinanganak siya. Saan? Sa sabsaban, samantalang tayo sa ospital, sa malambot, nahigaan. Pero siya sa sabsaban, nandun na yung nasa start pa lang, parang ang hirap na ng sitwasyon ni Jesus. Nandun na yung humbleness. Sa sabsaban, anak ng Diyos, dun ipinanganak. Tapos pag dating ng time, ipapako para kanino? Sa atin. Crucified for us. Kita niyo yung cross? Ipinako si Jesus. Hindi lang siya ipinako. Bago siya ipako, hindi magsakto sa krus.
sa papakluhan. Kaya ang ginawa sa kanyang dalawang kamay, pinanat po yan. Naglagutukan yung mga buto niya. Ito po ay based sa pinag-aralan ko nung ako'y napasok pa sa School of Leaders. Ito po ay bale sa mga tsuri din. Ay nagmula sa pinag-aralan namin. At yung tusok, hindi lang yung nakapatong. Tinik po yan, tusok na tusok sa ulo ni Panginoon Jesus. Kaya dumudugo eh. Ganun katindi ang ginawa natin, mga kasalanan na pinagbayaran niya. Ipinako, binalat. Binalat din po yung paa niya, nagutukan yan. At the end, anong ginawa sa kanya pa? Tinusok. At may part pa nga doon na nagsugal sa harapan niya. Gaano kasama ang mga tao? Gaano tayo kasama? Gaano tayo, deserve ba natin itong kaligtasan na to? Di ba po ba parang ang hirap tanggapin? Pero sa maniwala at sa hindi, dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, naligtas tayo. Kahit pa anong kasalanan ang ginawa mo. Pero ang kasalanang paulit-ulit mong ginagawa sa kasalukuyan ay hindi totoong pagtanggap sa Panginoon. Dahil sabi nga, kung totoong tumanggap ka sa Panginoon, lalayuan mo ang kasalanan. Ilalayo mo ang sarili mo. Kahit kung tanong ko rin sa inyo, totoo ba na tumanggap tayo sa Panginoon? Totoo ba na na-receive ko ang kaligtasan? Maging aware po tayo. Hindi porket Christian ka, ligtas ka na. Dadating tayo sa time na haharap tayo sa Panginoon. Hindi porket nakalista ka sa attendance lagi sa church, yun ang pangahawakan mo. Hindi po. Ang aklat ng buhay. Yun ay nasa desisyon mo sa mga oras na ito. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Para kanino? Para sa atin. Diba? Para sa ating kasalanan. Ididiin ko po ang kasalanan. Dahil hindi na po tayo aware. Hindi na po tayo aware na nagkakamali pa rin tayo. Bumabalik tayo sa dati kahit sumisimba tayo. Bakit? Ang totoong Christian, hindi lang yung paglinggo Christian. Namumuhay yan araw-araw sa presensya ng Panginoon. Amen. Nakikita sa kilos sa gawa at sa buka ng bibig. Tandaan mo ang ating bibig ay makapangyarihan. Yan, sabi nga dito nga, sa totoo lang hindi natin to deserve ang kaligtasan. Pero uulitin ko, mahal tayo ng Panginoon. Kaya gumawa siya ng paraan, may nag-sacrifice for us sa ating mga kasalanan. Jesus paid the price, the salvation. Yan. Romans 5:8-10 NLT. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan niya, aking tinubos sa kasalanan. Yun, yamang sa pamamagitan.